Mga posibleng nasawi naman sa matinding heat wave o sobrang init sa Europa. Maaari manong umabot sa higit 2,000 at United Nations nanawagan na pahupain na ang tensyon sa Libya. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Posibleng umabot pa sa higit 2,000 ang bilang ng nasawi sa matinding init sa iba't ibang bahagi ng Europa. Base ito sa pag-aaral ng mga scientists sa London. Sa kanilang obserbasyon, mapapansin ang mabilis na pag-init o nadaragdagan ng 4 degrees Celsius ang temperatura sa 10 lugar sa Europe. Lumalabas din sa pag-aaral na naging triple ang naitalang heat-related deaths bago mag-summer. Nananawagan na ang United Nations para sa agarang pagpapahupa ng tensyon sa Libya. Kasunod ito ng pagpapadala ng mga sundalo sa Kapitolyo at paligid nito. Mababatid na noong Mayo, nagkagirian ang mga sundalo at ilang armadong grupo sa Libya kung saan 6 ang nasawi. Sa isang post sa X ng UN Support in Libya, sinabi nitong tumataas ang tensyon at presensya ng militar sa Tripoli. Kaya hinikayat nilang lumayo sa gulo at iwasan ang mga matataong lugar kung sakaling magkaroon ng malalang sitwasyon. Nagsimula lamang ang problemang ito noong 2011 matapos ipatapon at patayin ang matagal ng namumuno na si Muammar Gaddafi. This meant Margot and Anne had to walk to school every day. Sa tulong ng artificial intelligence, nadiskubre sa Amsterdam, Netherlands ang paglalakad ni Anne Frank ng mahigit 2 kilometro noong 1941. Si Anne Frank ay naging tanyag noon dahil sa kanyang pagtatago sa mga Nazis noong panahon ng Holocaust. Siya rin ang naging tulay upang malaman ang kwento ng libo-libong Holocaust victims na kanyang isinulat sa kanyang diary. Gamit ang AI, maaari na ring makita sa virtual tour ang kanyang mga pinagdaanang lugar. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.